Isang masayang buhay sa iyo, Tito Crips. Nais ko sana po ipaalala muna na ang ilalahat ko po ay medyo maselan. Baka po di kayanin ang inyong sikmura. Pero bago ang lahat, ay nais kong bumati diyan sa tropa kong kasama sa barko na nasa Princess Cruise Ship. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Danilo. Ako po ay may katungkulan na empleyado ng barko bilang isang restaurant supervisor. Nagpapasalamat ako at malakas at di ako nagkakasakit sa haba ng oras at pagod sa barko. Dagdag ko na rin yung pasasalamat ko nung nagka-COVID pandemic noong 2020. Isa ako sa sakay nung na-quarantine kami sa Japan. Sobrang hirap po nang naranasan namin noong panahong yun. Swerte naman po at di ako dinapuan ng sakit na iyon. Sa kasalukuyan po, ako po ay nakabakasyon ngayon at andito po sa Manila. Ilang buwan na lang at maaari na rin akong bumalik sa barko kaya nag-spend ako ng time sa pamilya at sa malalapit kong kaibigan. Kaya po pala ako nagpadala ng istorya ay medyo nagimbal ako sa kwentuhan namin nung isa kong kaibigan na si Jeffrey. Medyo kakaiba ang napagkwentuhan namin nung minsang inaya ko siya sa bahay. Nagsimula po yon sa biroan namin. Yung bang biroan na wala ka sa lolo ko. Lasing na rin siguro si Jeffrey kaya biglang naiba ang tema ng usapan namin. Ito daw ay salinlahi na kwento mula sa lolo ng tatay niya. Sana po hindi kayo naguluhan. Bali, naikwento ito ng tatay ni Jeffrey sa kanya. Ito ay isang bersyon ng aswang na masasabi niya daw na legit o lehitimo. Noong mga panahong 1750, isang magiting na sundalo ang kanilang ninuno na si Lolo Julio. Siya ay naninirahan sa parteng Visayas. Sa panahon niya, ay talagang makisig at matipuno ang pangangatawan niya. May aking kagandahan lalaki at may pagkababaero daw, kaya binigyan siya ng 2 anak sa magkaibang ina. At kahit daw walang baril si Lolo Julio, ay wala naman daw makalambit doon kasi laging hinahasa ang kanyang itak na dala-dala. Na hanggang ngayon ay nasa amin pa ang itak ni Lolo Julio, pero putol na po yung itaas na bahagi ng itak at minabuting itago na lamang para sa kanyang alaala. Dumating ang pandaigdigang pandemya noong panahong iyon. Damay din daw ang Pilipinas, pero di naman malala masyado. Maraming namatay na tao sa buong mundo dahil sa kakaibang sakit na iyon. Isang araw daw, may dumating na 3 kalalakihan na nagmula sa Europa o Europe. Napadpad daw sila sa bayan ni Lolo Julio kasi lumubog daw ang kanilang barko dahil sa sama ng panahon. Maswerte daw na nakaligtas sila. Di naman nag-alangan tulungan ng 3 kasi mukha namang di mapanganib ang mga itsura nila. At mga nasa edad 70 na raw ang mga iyon. Namalagi ang 3 dayuhan ng ilang taon doon sa kanilang lugar at muli ay nakaranas naman ng tagutom ang Pilipinas. Kasama na din ang malalang sakit na kumakalat. Tinamaan ng sakit ang bayan at pati si Lolo Julio ay di nakaligtas. Sa tulong ng 3 dayuhan ay nagbigay ng lunas sa mga natirang malapit na ding mamatay. Pinakain nila ang mga taong may sakit at nagpainom ng tubig na may halong di nila maintindihan ng lasa. Agad namang gumaling si Lolo Julio at ang ilan ay nasawi, kabilang ang kanyang 2 anak at asawa. Naubos ang mga tao sa bayan nila at halos 10 na lang silang natira sa bayan. Napatanong si Lolo Julio kung anong uri ng gamot ang ipinanglunas ng mga dayuhan. Laman daw yun ng mga tao at parte ng organ na may kasamang halamang damo. Ang ibang parte ay inihaw at pinulbos
para ihalo sa tubig at inumin. Halos masukan lahat sa kanilang narinig. Bumunot si Lolo Julio ng itak at ang mga kasama nito. Papatay nila ang mga dayuhan at susunugin dahil sa pagpapakain sa kanila ng laman ng tao. Nagmakaawa ang tatlong dayuhan at humingi na pakinggan ang kanilang paliwanag. Sila daw ay isang kulto ng mga profesional na manggagamot. Yun daw talaga ang lunas na kailangan ng tao. Alam nilang magagalit talaga si na Lolo Julio kasi di naman ito nakasanayang gawin dito sa Pilipinas. Kumalma naman ang lahat at humingi pa ng malalim na paliwanag ukol sa pagkain ng tao. Nagsalita ang isang dayuhan at isinalaysay ang lahat na kaya daw nagkakaroon ng sakit ang tao kasi di raw alam kung paano ang tamang pagpili ng pagkain para sa katawan. Nagbigay pa ng ibang paliwanag ang dayuhan ukol sa epekto ng pagkain. Halimbawa daw ay kape, nakakagising ng diwa. Ang pagkain ng aso ay nakakainit ng katawan. Ang pagkain naman ng ahas, bayawak, ay nakakalakas ng katawan pero nakakaapekto sa utak dahil mababangis ang mga ito. Nalalaso ng utak at nagiging sanhi ng pagiging marahas at pagkaulol. Kung sa karne ng tao naman daw, di naman kailangan kumain palagi. Kahit daw isang beses sa isang taon. Pero yung ibang matira na parte ng katawan ay pinapatuyo para i-preserve kagaya ng bituka, bungo, organ at iba pa. At yun ang gagawing gamot sa sakit ng tao. Halimbawa ay sakit ng ulo. Bungo ng tao na pinulbos ang lunas. Pag masakit ang tiyan, ay nilagang bituka. Ibig niyang sabihin na kailangan kapareha ang ipanggamot para maghilom ang sel ng katawan na na-damage ng sakit. At ang isa sa magandang epekto daw nito ay pagkakaroon ng kakaibang bilis at lakas. Tumatalas ang 5 senses ng tao na nahihigitan ang senses ng mga hayop. At ang isa pa ay ang pagkakaroon ng mahabang buhay at pagpigil ng pagtanda. Kung gusto daw ni na Lolo Julio ng mas malakas pa na gaya ng isang halimaw, ay dapat ay may klase ka ng dugo na makikita mo lang sa Europe. Type ng dugo na hindi alam ang pinagmulan. At ito ay nag-i-exist pa hanggang sa panahong kasalukuyan. Ipinagmalaki pa ng tatlong dayuhan na sila ay nasa 193 years old na. Hindi makapaniwala si na Lolo Julio at mga kasama niya. Nakumbinsi sila at nagpaturo ng lahat ng nalalaman nila. Ang 10 tao na kabilang si Lolo Julio ay naging kulto na rin ng mga hybrid na aswang na kumakain ng tao. Ipinangdepensa din nila iyon at kinamit sa pakikipaglaban sa mga Kastila at sa mga manlulupig ng kanilang lugar. Walang umubra sa kanilang grupo dahil sa taglay nilang lakas at bilis. Iniwasan ang lugar ni na Lolo Julio ng mga panahong yun. Kahit karatig lugar nila, ay iniwasan sila sa pagkakaalam ng mga aswang ang naninirahan sa lugar nila. Dumating ang araw na napagplanuhan ng grupo na paslangin ang 3 dayuhan. Sapat na raw ang kanilang nakuhang karunungan. Naging sakim daw ang grupo at ayaw nilang malaman pa ng iba ang kanilang sekreto. Dumating sa punto at biglang nagbago din ang takbo ng isip ni Lolo Julio. Napansin niya daw kasi na nagiging suga pa sa laman ang mga kasama niya. Kabila-kabila ang pagpatay sa mga kababayan nila. Usapan kasi nila noon, nagagamitin nila iyon bilang pangprotekta sa lahing Pilipino. Pero dahil
iba nga nangyayari. Pinagpalanuhan din ni Lolo Julio na isa-isahing patayin ang siyam niyang kasama. Nilisan niya ang lugar at naghanap ng magiging pamilya. Nagkaroon siya ng 2 anak na babae at ipinasa niya ang kanyang sikreto. Pero meron iyong kasunduan sa pagitan nilang mag-aama na hanggang sa kanila na lamang gagamitin ang karunungan at di na muli ipapasa sa magiging anak nila. Sumang-ayon naman ang kanyang mga anak. Inabot rin daw ng 210 years si Lolo Julio. Ipapasa na lang nila ang mga nangyari bilang kwento at di na gagamitin ang karunungang natutunan nila. Dahil po sa naging interesado ko sa kwento ni Jeff, ay napabili pa po ako ng alak, Tito Crips. Masyado ko namang sa istorya ni Lolo Julio. Nung una po parang nag-i-enjoy lang ako sa kwento ni Jeff. Di po ako naniniwala. Sa sumunod na araw ay nagulat po ako na i-search ko sa YouTube na may doktor sa ibang bansa na gumagamit ng parte ng tao bilang panggagamot. Meron po pala talaga, Tito Crips. Ayon sa article na yon, pinagbawalan lang sila ng society nila para ipatigil ang ganong practice sa medisina. Wala daw basehan ng mga doktor. Tsaka pasikat na din ng gamot noon